Okay po. So yung topic po natin ay ang yin and yang. Tingnan po natin ano ba yung yin and yang. Actually, meron na tayong idea dito dahil napanood na natin ang mga video ni Doc. So yin and yang, the duality and the unity of opposites. Pero titingnan po natin yung sign, ano, saan kaya galing yan? Ba't may ganyan? Nung una ako nakita, sabi ko, wow, ang ganda. So yung ano pong yan, sign of Tai Chi. Siyempre sa China, ito yung cosmological term for supreme ultimate, the great ultimate. So yun po yung symbol niya. The duality and the unity of opposites, ano po yung ibig sabihin nun? Sa drawing pa lang, makikita na natin na, no? So everything is composed of yin and yang in various proportion. Kaya ayun po, 'di ba yung yin, yung dark side, meron siyang light orange ba to? Orange. At yung orange ay meron ding black. So ibig sabihin, lahat ng bagay, aspeto ay meron ang bawat isa, may yin and yang. Tapos syempre yung ano niyan, yung everything is composed of yin and yang in a various proportion. Yun po yung pinapakita ng drawing. Limbawa po diyan, 'di ba? May male energy, may female energy. Pag male energy yang, pag female energy yin. Kahit babae tayo, meron tayong pagka yang, may male energy tayo. Ganun din yung mga lalaki, may female energy. So kahit opposite, meron ka nun. Dadagdag ka lang po, Dok, ha? Sige po, sige po. So the symbol is visual depiction of the intertwined duality of all things in nature. So yung intertwined, ibig sabihin nun hindi talaga pwedeng maghiwalay. Connected siya, difficult to separate. Yun ang ibig sabihin nitong drawing na ito, na symbol. Hindi pwede silang maghiwalay. So, intertwined duality of all things in nature. Hindi natin po mamaya, mas mapapalalim yung ibig sabihin yan. Ayan po ano. So, the meaning of yin and yang symbol, there is duality in everything. So, sa lahat daw ng bagay, sa lahat ng aspeto sa mundo, ay mayroong duality ng yang and yin. O, tingnan natin yung yang. So, yung yang is male energy. Ang yang po, di ba, yung puti. At ang yin ay yung dark. May male energy. Anong katapat niya male energy? Female energy sa yin. Yung active sa yang, sa yin is passive. Light, palagay ko nagkabaliktad. So, sa yang light, sa yin is dark. Sa yang is dominating, sa yin is intuitive. Sa yang is strong, sa yin is stillness. Hindi lang po nagkatapat-tapat, ano. Sa yang yung movement, tama po ba? Movement, yung gumagalaw, hindi gumagalaw, stillness. Hot, cold, sa yin. Sa yang, expanding, sa yin is contracting. So yung outer circle represent the universe in everything in it. Yung paano, yung bilog. Yung small inner circle represent that everything carries the seed of its opposite. Yon, yung maliliit na itim sa puti at puti sa itim. Yan. Pag tinignan po natin yung drawing, ma-analyze natin. Okay, next slide po. So yung yin, sabi nga natin yung yin, siya yung black ano. Ito yung cold, passive, wet, night, solid, dull, constant, descending, contracting, nutrition, substance. So ang opposite nito ay yung yang. Kung may cold, syempre may hot, passive, active, wet is dry, yin deficient, night, day, solid, hollow, dull, bright, severe, constant, changing, descending, ascending, contracting, dispersing, nutrition, protection, substance, yun yung function niya. Okay, pag may tanong po magtanong lang po, may dagdag. Next is,
Ayan, mas madali na maintindihan. Siyempre, yung yang is sun, day, summer, fire, upward, dry. Sa yin is water, moon, wet, night, downward, winter. Basta kung titingnan po natin yan, opposite yan, yung magkaka-opposite. May naisip po ba kayong bagay na walang ka-opposite? Meron po ba? Sige nga po, ilan ba tayong nakikinig ngayon? 7. Sino po kaya, may naisip po kayong bagay na walang ka-opposite? Hello po? Hello po? So far, wala Hello? pa. Ewan ko sa iba. Wala po siguro talaga ano. Nag-isip ako, wala. Mukhang wala talagang bagay na walang ka-opposite. Kasi hindi natin malalaman yung ganda ng isang bagay kung wala yung opposite niya. Diba, Dok? Hindi natin malalaman kung walang opposite. Hindi natin alam na may maganda kung walang pangit. Parang ganun po. Kaya napakahalaga yun no, ano, no, yung opposition ng bawat isa. Next po. So, yin and yang. One extreme will always change into its opposite. So that extreme yang turn into yin and vice versa. Ayan po yung sa drawing ano. So once na, tapos yung yin and yang consume and support each other and are usually held in balance. As one increase, the other decrease. Yan yung sa drawing po ano. Kaya yung dulo ng black is maliit. Yung white, nagsimula siyang malaki para balance siya. Tapos pag yung dulo naman ng white, maliit, yung black ang malaki. Para magkaroon siya ng balanse. Parang nag-give way. Ano po, Dok? Yeah, ma'am, you were asking something kanina. Opo, Dok. One extreme, sabi niya, one extreme will change into its opposite. And this is intertransformation, right? O mali? Opo. Okay. Can you give an example ng intertransformation, how it happens? Para lalo namin maintindihan. Pag nag-o-opposite na yung ano mo sa katawan, yung No, you give an exact isang example lamang, wag yung ano, mga pangyayari talaga. Ang sa akin po sa physical na katawan po, pag sobra nang na-consume yung yin, ang mararamdaman na halos mauubos yung yin, maghihit ka na eh. Lilipat ka na. Example nga, no? Example nun. Anong mga example? Anong mga condition? Ganun. Para lalo na pag matinding fever, ang kasunod minsan nag-chill ka na. Kasi na-consume na yung heat mo, na-consume na po, so cold na po yung papalit. Sa physical po yung naramdaman ko. O baka po yung iba may addition sa tanong ni Doc na mga experiences na extreme yang turn into opposite. Vice versa. Doc Hex, baka... Sige po. No, can you give another example? Opposite, so the extreme yang turns into yin. Ano pa kaya? Intertransformation. Kasi yun ang hindi ko maintindihan masyado eh. Intertransformation. Doc Hector, baka po may dagdag kayo. Alam mo yan, di ba? I think that's a given. When you say intertransformation, what you were not before, you become that. For example, yung ice, does it remain ice forever? Ice is cold and solid. So, once na-achieve na niya yung magta-transform siya eventually into liquid. And hindi naman siya forever malamig. Ganun lang po yun. And once the extreme is reached, kung titingnan mo mabuti, it will now change into its opposite. So for example, we see a patient with kasi before it does that, there is always an attempt to balance it. A very good example is yung fever.
bakit ba tayo nagsisweat pag may fever? Because normally, when you have high temperature, that means too much yang, it will always be opposed by yin. No? Now, it's another story when the yang is there forever. Like example, parati kang exposed sa environment where you are, kasi like the more often ka ma-exposed, especially pag deficient ka, the more ka madadala. Kasi the idea there is balance, no? So if you did not if you have more of one, you will have less of the other one. So ang ano dyan is yung sobra before can actually become less. So when that less will be partnered by the one that became more, which was previously less. Ewan ko kung naintindihan na. And meron din tayong support. So they consume also each other. No? So they don't only consume each other, they also support each other. So nandoon talaga sila. They are usually held in balance. If ibig sabihin, if one increases, the other one is decreasing. No? Yun. Yes po. Di ba yung saan ba mas masakit ang pain, ma'am Mildred? Sa When yin you po. experience it for the first time? They say when you have First time po, injury. Or pakiramdam, Doc, sa pakiramdam po, kung alin ang mas acute masakit. and chronic. Can you compare acute and chronic? Minsan po mas acute. Mas masakit ang acute. Bakit minsan? Is there a possibility hindi siya masakit? Sa experience po, kasi parang yung acute, parang pag may acute condition ka, parang bigla mong naramdaman, then hindi naka-prepare yung katawan mo doon. So pwede ba parang natin? talagang, pag chronic na, parang nasanay yung katawan mo. So alin po sa dalawa? So ang kino-compare natin ng acute and excess, acute and chronic. So it's just like comparing excess and deficiency. So ang tanong, saan po doon ang deficiency? Yung excess po masakit. Pero sa akin po, pag nagsisimula ang sakit, yung po sa acute, mas masakit ang acute. Kasi bago. Opo. Hindi pa nakaano yung katawan mo eh. Pero pag naka-adjust na kasi, parang nasanay na, hindi na masakit. Kasi we need to know this. Kasi this is basically what we're doing. If there is too much of yang, obviously, there will be less of yin. But the question is, what are you going to do? Are you going to decrease the yang and at the same time increase the yin? Or what? Yes po, yung excess, babawasan mo po. Kasi yun ang nagko-cause nung For example, kasi most of the cases you see in the clinic is a combination of excess and deficient. Diba? For example, saan ba nagmumula ang phlegm? Phlegm is excess. So internal. So ano ba siya dati? Deficiency. Spleen yang or spleen qi deficiency. So ang tanong, ano bang una mong gagamutin? Yung excess or yung deficient? Or will you treat both? Kung i-pattern with mo po at pinagmumula talaga dun sa deficiency, kaya siya nagiging excess, yung deficient po muna. So ibig sabihin ko ang daming plema sa ayusin mo kasi it will take a long time for you to treat a deficiency condition. Another example, if you have asthma, inaatake na siya, hindi na siya makahinga. Sumisikip na yung dibdib niya sa dami ng plemas. What are you going to do? Are you going to Kailangan makahinga muna. Depende po siguro dun sa situation ng papi talaga.
Parang ititreat mo muna yung chip complaint niya, Ano ba tapos saka mo ang ilagay. gagawin? Are you going to treat the excess first by sedating? Obviously, you have to sedate. Or Yes. will you be doing both? Depende sa situation. Opo. So I May think pasyente din pwede mong pagsabayin. May pasyente din naman na kung mahina talaga yung chin, hindi mo pwedeng pagsabayin. Tanggalin mo muna yung excess, tsaka palakasin mo siya. example, naisip din meron kang pasyente na I think this usually happens. Ito yung tinatawag na heat above, cold below. Yung mukha niya mapula. Pero yung paa niya malamig. So what will be your deciding factor? What are you going to do? Kasi syempre, meron kang mapula yung mukha, isipin mo ano yun yang na yang. Kaya ang problema, yung paa niya malamig. So anong gagawin mo? What will guide you as to what to do? Anyone, Ma'am Needs? Can you tell us? You know, that's very common. Yung mukha niya mapula, complaining of a lot of things, pero yung paa niya malamig. So we're looking at ano bang gagawin natin? Or Dok, what will guide you in your decision? Dok, tatanungin natin yung patient ano ba talaga um, yung nararamdaman niyang gusto niya matanggal sa katawan niya. For example, giniginaw siya, di ba? Di pa iinitin mo muna siya bago mo siya, No, I ganun. think ang gusto mo niyang ayusin mo lahat Di ba? Kung magbabayad naman siya sa'yo, gusto niya, mawala yung init niya sa mukha, mawala din yung lamig niya. Ang kasi niya, decision will depend on you. You just don't, of course you want the best for the patient. But the question is, what will guide you? What will be your parameter? Kasi nakasalalay sa yung pasyente na hindi naman ma-deprive yung pasyente. Ano ba yung talagang magiging basehan? Balance mo siya. Kailangan may balance. Siyempre, di ba, tatanungin natin siya kung ano ba yung, if ever na na-decide mo na may high blood siya, for example, hypertension, adi, titreat mo muna yung hypertension niya, and then, tsaka mo siya, papalakasin yung katawan niya. Oo, pero yung situation kasi natin, mainit yung mukha niya, pula, pero yung paa niya malamig. Very common po ito. Oo. Wala pa ako masyadong na ganyan. Organ involved, Doc, dapat makita po natin. I think you have to look at the tongue. That will be your... Yeah, sir. Doc, tongue muna and of course, the pulse. The pulse naman is not too reliable. Yeah. Yung pulse kasi mas recent Doc, minsan kasi medyo pagka tinignan mo yung dila, makukonfuse ka. Kasi ako pag heat or cold lang So, pagka medyo confusing yung dila niya, parang medyo, minsan parang normal naman. Pero pag tinignan mo yung kanyang pulse, mabagal. So, parang hindi siya tugma dun sa So, ginagawa ko, ini-air ako, ko lang muna. And then, so usually, inaayos muna natin yung excess. Aalisin. Kasi it's easier to dissipate. It's easier to sedate. Yes, Doc. No? Diba kasi kamamaya lalong lumala. No. Medyo confusing. Anyway, actually, this is a challenge. No, this will actually determine how good you are as a clinician. Ang importante, nakita mo, may improvement naman sa pulse. No? Because there will be times when you don't exactly know what to do. Yes, it happened. Yeah. Parang malilito ka. And I tell you, I have to be honest, you usually see combination. So,
you need to know the pathology. Paano nagkaroon siya ng dampness. And let me tell you, it all started out as a deficiency. Unresolved deficiency takes years, several years para maging empty heat. And then there's the magaganon. Kaya pareho din sinasabi dito. Yun yung tinatawag na mag-i-evolve talaga siya. Kung ano siya dati, mag-iibang anyo. So it's like, ganun lang. Can we move to the next slide? I think this is very easy, Ma'am Mildred. Okay na po, Doc. Dun sa tanong ninyo, si Doc po ang nagtanong kanina. Para may nalalang dagdag lang ako, Doc, Tinatanong niya, na. ano yung example na Opo, may nag-transport. Actually, that will be one of the topics that we shall be taking up. So this is going to be a long one. I feel kasi that kahit yin and yang yan, a lot of people are thinking they already know so much without realizing that when you do pattern weaving, pattern differentiation, you still go back to yin and yang, right? Yeah, a very good example is a deficiency condition turning into excess, which is very common. Spleen Qi deficiency, spleen yang deficiency becomes dampness. Then magiging damp heat na naman, patuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Okay, so can we yung go? isang simpleng ano din, Doc, na naisip ko, di ba, yung sun, pag ano siya, pag sa umaga hanggang tataas siya, then bababa, magiging gabi na naman. Pero nag-extreme heat siya kasi naabot niya yung ano, nakaikot yung sun. Tapos magiging gabi na naman, tapos mag-uumaga na naman. Sa tao din naman po, mula sa pagtanda, magiging bata. Mula sa pagiging bata, tatanda. Tapos magkakaroon ng ipapanganak mula sa bata, tatanda uli. So, cycle din. Parang ganun din po yan. Ano, Doc? Bukod sa ano nung... Yeah, and then ganito kasi, actually ang yin nag-uumpisa 3 p.m. So ito yung time na mas maliit pa yung yin, then palaki ng palaki hanggang sa umabot siya ng 3 a.m. 3 a.m. onwards, nagyayang na naman siya. Ganun lang yan, patuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. So let's continue. Now we go to clinical symptoms according to yin and yang. Now, that is what... Can I ask some questions? Yeah, please, sir. In regarding to our phenomenon today, if you are aware, regarding sun very far from the earth, no? So based dun sa discussion natin na earth yung 3 a.m. na mas malamig, ngayon kasi mayroon tayong phenomenon na mas lalamig sa ngayon. So I raise this question because somehow it will trigger our flu somehow. So ano yung magiging treatment po natin dito sa case ngayon ng mga tao na ito nga po magiging yung may flu na siya or ito magkakaroon pa ng nahihirap pa maghinga. So shorten of breath. So yung po yung case po ngayon, yung phenomenal po ngayon, hanggang dyan po kasi ito medyo matagal-tagal din. Bakit po ba tayo doon sa phenomenal? So yung discussion po natin, di ba yung yin and yang? Kung ang yang po, yung araw malayo sa earth, so magiging malamig po siya talaga. So meron mo ba itong parang ano ba to? What call it questions? Significance discussions, parang ganun. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Yun lang po. Yung tanong. Tanong po kinalaman yung layo ng Earth sa Sun. Oo. Di ba yung natin, left and right natin dito, di ba? Ito naman, parang invoicing, parang ini-invoice ng Sun yung pagkakalayo sa Earth. Papalayo pala siya, papalayo. So may significant po ba ito sa atin sa practice of TCM? Anong sagot nyo, Ma'am Mildred? Hindi ko rin alam yung sagot. Kasi yun nga, kung lumalayo po yung sun sa atin, so mas lamig ang mararamdaman. Ibig sabihin, yung mga pasyente natin,
makaka-encounter talaga tayong maraming lamig ang katawan. Tulad dito po sa amin ngayon, ang daming may ubo. So pag tinitingnan ko po yung dila, talagang cold. Kaya gumagamit po ako ng Moxa para ihit talaga sila. Okay. Yun po. Siyempre yung po natin na nagbibigay ng init, gagamitin po natin yun. Saka yung mga advices natin, napakahalaga po yun. Para Yes. uminit. Opo. Sorry po sa tanong nga, medyo malayo yata yung question ko. Yeah. Baka pagtanong ako sa nagtanong. Sorry po. Ay, okay. Gawin na. Yeah. Gawin na. Tungkol sa intertransformation ng yin and yang. Kasi po ang pinag-uusapan natin, intertransformation. Ang connection nun. Ay, nawala po. Sorry nga po, kaya nga po inaano ko po kung Okay, meron okay po lang. relation. Okay lang. Opo. Sorry Ganito po, sorry yun. po. Yung pag ba nagda-transform ka, nagiging trans ka, o di ba? Example, grabe na yung pagka-young mo. Oh. Ewan ko lang Yun nga, nga po. totoo to. Minsan kasi pag pag medyo naubos na yung, yung sobra mong young, there is no other way but go down. So this time, yun na, magtatransform na siya. Yung, di ba sinabi kanina sa earlier slide, before siya magtatransform, kailangan maabot niya yung pinaka-extreme. So we're looking at sobrang young, and then pag naabot na niya yung zenith, yung pinakadulo, it will start receding. Samantalang kaisa. So relatively, yung opposite na sign will go up. So that's the intertransformation. Actually, there's a lot of things that we have to study, no? And I find that this is very useful. Merong contradiction. I'm sure maraming alam dyan si Ma'am Mildred. Kamo, Ma'am Mildred. Okay. Dito makikita nyo, passive, active. So, nga. yung isang Clinical tao, symptoms po natin. sige, i-ano nyo, ma'am. Tingnan po natin yung clinical symptoms. Napakahalaga po sa ating mga manggagamit yan. I'll give another example. Magbibigay po ng example. I don't know if it's going to be relevant. A person on drugs is being stimulated. Hindi po ba? Hyper na hyper siya. Pero yung pag-hyper niya, nauubos. He is young on that when he is hyper. But then, nauubos yung kanyang pagka-hyper, nalalata na siya afterwards. And I think that is the transformation, intertransformation sa young naging yin. Yes, Doc. Yeah. O kaya naman, yung isang tao, malungkot na malungkot, namatayan ng pusa. Tapos sa paglalakad niya, nakakita siya ng aso. Bigla siyang sumaya. Intertransformation din yan from yin to yang. Malungkot naging masaya. Yes, Doc. Yun lang po. Ay, salamat, Doc. Oo. So actually, napakaano po ito. Kaya kailangan malaman natin yung timing. Yung kung kailan siya nag-transform. Yeah. Salamat po for sharing, Dr. Gavino. Let's continue, Ma'am Mildred. Okay po. So sa yin po, makikita natin yung ng cold. Sa yang, yun, laging heat. So feeling of cold, pag yin. Sa heat, inflammation, feeling of hot. So symptoms of disease worsen when cold and improves with heat. So alam natin na cold yun. Pag symptoms of disease naman, worsen with heat and improves with cold. Sa heat yun. Pale or blue complexion, cold. Red complexion, heat. So sa attitude naman po, yun? Passive, active. Hypoactive organ, example, bradycardia. Ano yun, Doc? Yung bradycardia, hindi ko na-research. Pag hyperactive naman, example yan, may mabagal yung heart. okay po. So, kabaliktaran niya itong hyperactive organ, tachycardia. Kung mabagal yung isa, ibig sabihin mabilis naman ito. Opo. So, dahil introvert person,
ang kabaliktaran nito ay restlessness, extrovert person. Then symptoms worsening during rest and improving during activity. Pag sa cold. Pag sa heat naman, symptoms worsening during activity and improving during rest. Yes. So Ang talagang dami, opposite. di ba? I think super clear na po ito. Ayan na, makikita na natin lahat. So pag yin, wet. Pag yang is dry. So may edema, mucus, excess fluid. Pag sa dry naman, deficient yin, dryness of skin, hair, mucus, and membrane. So symptoms that worsen in humid weather and improve in dry weather. So pag sa ano ng yang, brittleness of nails, tendon, and bones. Symptoms worsen in dry weather and improve in humid weather. Sa night naman ang yin at yang ay day. Sa night, symptoms that start in the evening and worsen through the night and are better in the daytime. So alam natin pag yin, pag sa gabi mas masumpong siya, yin talaga siya. So kabaliktaran niya, symptom that start in the morning and worsen up to noon, then improve in the evenings. Descending and ascending. Symptom that manifest initially in the lower body or limbs, perineum, legs, feet, example, edema, joints, pain, etc. Kasi alam naman natin na ang yin ay nasa baba at ay ang yang yung mga upper parts natin. So, symptom that manifest initially in the highest part of the body, head and neck, or limbs, arms, hand. Example, hot flashes, neck tension, headache. So, alam natin kung yang or yin pag nakita natin yung mga parts na yon. So, pag sa yin, there is contracting. Pag sa yang, dispersing. So, pag contracting, movement from outward to inwards. Dispersing, movement from inwards to outwards. Example, sweating. Climatic factors causing internal symptoms such as joints pains and arthritis in cold weather. Pag sa dispersing, extension or aching po ba to? Aching back, opistotonus. 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 That's arch. So, yes, Doc? Arching back. Arching arching Parang back. Ano ibig sabihin nun, Doc, yung opistotonus? Yung naka-hyperextend yung ulo mo papunta sa likod. Tapos yung, yeah. i-google nyo. Oo nga, hindi ko na-google kanina. So, sa contracting, dahil contracting, may cramps, yung muscle tension in cold weather. So, pag sa dispersing naman, interior causes showing external symptoms. Urticaria after eating shellfish. Ay, yung mga parang nag-allergy po ito, So, contracted or Hans appearance. So, basta lahat na may contracting problem ay nasa yin. Yin po siya. Yun ang mga keyword natin dyan. Okay po? So, yin yang nutrition. Sa yin, nutrition, sayang is protection. Parang yung function po ito, Nutritional state of tissue. So, sa yin. Thin, fragile skin. So, pag mababa ang langin natin, tiyak, thick and oily ang skin natin. Tama po ba? Hindi. Pag thin, fragile ang skin natin ay deficient ang yin ng lungs. Pag thick and oily ang skin natin, increase yung yin o excess ang kanyang yin. So, yun yung mga Can I sign. interrupt? This is very important, especially if you want to, to improve your skin. Di ba yung iba kung ano lang mga lotion pinaglalagay, walang kwenta. Opo. You need to determine, ano ba, lang yin is decreased or lang yin is increased. So when you're looking at a very fragile skin, parang tissue paper. Efficient. Yeah, very, very you have to tonify the lang yin. So you have to look for, you need to know the points.
Now, on the other hand, if you have a skin that's so makapal, very leather-like, and then medyo yung parang mapapaiw ka kasi may lumalabas na oil, that's the opposite. That means you have too much dampness. There is too much yin of the lung. Okay? And you would know what to do. Treat the dampness in the lungs. Yeah. Okay po. Eliminate the Alam na nga po yun. No, actually, you don't. I think the only way you could treat the lung yin, to decrease the lung yin, is to actually help out, do something with the spleen. Diba? Yes po. Sa kanilang relationship. O yung diet niya, ayusin. Baka ang hilig-hilig nito kumain ng mga matataba. It's either very fragile yung skin niya, parang tissue paper, or masyadong makapal, tapos may lumalabas na oil. Okay? Yung mga pimples, Doc, di ba? Example niyan. Yes, yeah. There's too much dampness, pimples. From the spleen. You know what Then, to do. Diba? You do spleen 9 because you want to eliminate the dampness. That's how it should be. Yes po. So pag hindi ka magaling, nakatutok ko lang sa muka. Di ba, Sir Michael? Sir Michael, are you learning? Opo. So ititreat po natin dun yung medyo mediocre ang practice. When they look at the skin, they will puncture the face or whatever. That's actually stupid. You have to look at the etiology. Then look at the tongue if it confirms your diagnosis. Sadly, not everybody's doing that. Hindi pa nag-a-attend ng Zoom. Okay. So, karaniwang pag ganyan, Doc, titingnan mo talaga yung spleen at saka lungs kasi yung skin under ng lungs. Diba? Ibig sabihin, tutusukin mo yung mukha ka agad, puro nga mga na yun, bulutong na yung mukha niya. What's the point? Circulate lang po niya, pero hindi mawawala. Then you have to look at ano ba pinagkakain ito. And this is the time to really test your mettle as a practitioner, as a diagnostician. Hindi lang pwede, Doc, na i-aculip mo yan para gumanda at mawala, kundi talaga yung organ ang pupuntahan. Oo, kaya nga when you do aculip kasi, we treat the cause. We don't exactly just, needle the face. That's what makes it different from other mediocre facial whatever. Diba? Yan ang responsible practice. Okay po? Sige. Okay po. Sige. So, naintindihan mo na, Sir Michael? Opo, kaya po, lalo kong gagwapo nito. Okay. Nakaka-relate ka. Joke lang. Sorry. No, minsan kasi, there are so many things that will cause your, the dampness. Alam mo ba, too much thinking, this will deplete your chi. Let's say, you cannot help it, but sometimes things happen. Hindi naman perfect ang buhay natin, di ba? And so, it's just that there are some people, they should not be affected. They're not allowed to be affected. And nobody even advised them to, move forward, di ba? Alam nga naman, hindi ka magre-react sa problema mo. Okay? Ganun lang yun. Kaya, we need to really educate people to do acupuncture at least once a month or twice a month. And what? And they should only go to people who really know what they're doing. Yes. And before you... Hindi, wag na. Next. Sige, Doc. Tuloy mo po. Wala na. Okay lang. Okay. Ayun. Sir Michael, tulad ng sinabi ni Doc, di ba, overthinking, spleen din yun. Kasi sa ng thinking, spleen yung nagdi-deplete yung energy. Kaya pwede ka rin magka-pimples pag sobra ka nag-iisip. Madi-deplete yung chi. Okay po. Okay po. Salamat po. So, sa protection po tayo ng sayang. So, kung mahina po yung protection ng ating yang, ang immune system din ay hihina kaya nagkakaroon ng recurrent infection. Tapos, nag-worse po pag climate ay nagbabago-bago. Yan, yung madaling sakitin. Pag uminit, lumamig, sinasakit na. As in respiratory infection, this would mean that protection is poor.
Yun. Lalo ba 'di ba yung Wei Chi, lungs ang yung nagaano doon, nagdi-disperse ng mga Wei Chi natin. So kung weak ang ating lungs, yung protection niya, yun pang nangyari. Okay, next is substance. Pag titingnan natin is substance is yin. So thickness of hair. Yun, yung kapal ng buhok, skin, Ayoko body na weight topic yan. po. Hindi ko gusto yung topic na yan. Dahil Dok, Dok, mamaya kayo magkwento ko bakit. Quantity of food, mucus, stool, urine, anything that could be qualified. Example, excess mucus. Pag excess mucus, ang langiyin niya ay excess din. Kasi di ba yung yin nga, siya yung nagpo-produce din ng mucus pag excess. Excess head hair. Ano yung makakapal ang Let buhok? me interrupt. I'm sorry. Sige po. This should be decreased head hair, no? Decrease. Decreased head hair, that means, no, I'm sorry. Ibig sabihin, yung kidney yang mo, kukonti. So pag Konti. kidney yang mo mahina, kidney yin Marami mo. kang buhok. Ha? Makapal ang buhok pag mahina ang kidney yin, Dok? Tama ba itong illustration natin? O mas Alam ko nakakalbo? pag mahina ang kidney yang eh. Ay, oo, pag mahina. Pero bakit kumapal yung buhok? So ibig mo sabihin, okay, yeah, I know. Ibig sabihin, when you say kidney yin, kakalito, no? I think there's something wrong with this. But anyway, let's just continue po. Baka napalit lang po. Kasi pag mahina yung kidney yin, yung nutrition, di ba, kung titingnan natin yung kahit sa nutrition din, circulation ng blood, pag mahina, hindi niya mararating yung lahat ng ng ulo, kaya mas manipis siguro to. Hindi siya makapal. Okay. At saka yung mga nalalaglag yung buhok, ito yung Dok siguro. Parang nagkaroon ako ng pasyenteng ganito po, may kidney yin deficiency. Nakakalbo yung mga gilid ng niya, yung nagkakaroon siya ng gilid ang buhok. Pero nung umukay na po yung kidney niya, tumubo uli. Yeah. Kaya ayaw ni Doc Hector pag-usapan yan. Okay naman ang buhok ni Doc. Can we move to the Natabunan next ba? topic? Nakita ko naman yung buhok mo, Doc. Parang okay naman. Tinabunan mo lang po Ba ba? ako napunta dyan? Okay, next na po. Magtutusok si Doc ng kidney. Okay? Hindi mo nakikita yung likod eh. Okay, sige, go. Ay, yes ma'am Nits. May pasyente po akong ganyan. Ay. Nung umukay na yung kidney, kasi yun ang problema niya. Kahit ano daw ang hinahaplas niya, hindi talaga tumutubo. Tuloy-tuloy na nalalaglag. Pero nung na-diagnose nga natin na yung kidney niya may problem, doon ko po tinusukan. Tapos yun, unti-unti talaga makita mong tumutubo yung buhok. Wow. At tumigil po yung paglaglag. Tumigil. Ibig sabihin talaga, yung chi, umu-okay. Yun po yung sign din na tama, kung pagtama ang panggagamot natin, yung complaint ng pasyente na address natin. Okay po? So sa function, meron pa pong tanong? Wala po. Wala. Okay. Sa function po ng yang, hyper or hypofunction of organs. Hyper, nagkakaroon ng hyper. Dahil nga yang, hyper. Pag hypo, di ba, mas yung hypo, dito siya sa yin kasi babagal. Ano, Doc? Frequent and urgent stools. Oh, I think colon function. Yeah. Pag nag-i-increase yung colon function, dahil yung yang mo ay okay, so talagang ilalabas mo. Magkakaroon ng lakas yung colon eh. Kaya yung mga dapat niyang ilalabas. Kaya di ba sa colon time, babangon ka na talaga para pumunta sa CR. Kung okay yung energy ng iyong colon. Decrease in urination and edema. Kidney yang function. Pag nag-decrease ang urination at nagkaroon ka ng mga pamamaga, yun, yung function ng kidney ay humihina. Kasi alam naman natin yung kidney, di ba, dun sa mga unang discussion natin, siyang namamahala sa ng water natin sa katawan. So kung mahina yan, idadump niya, nagkakaroon ng dampness, kaya nagkakaroon ng mga pamamaga. At kung may yang, yun, ang ihi mo ay konti. So ayan ba ibang explanation ng yin and yang. So ang yin and yang ay oppose each other and can only be defined relative to one another.
di ba yung tulad kanina sinabi natin, may gabi, may umaga, may init, may lamig, opposition. Tapos transform into other, usually consuming and controlling one another. Explain na rin po siguro to kung may tanong po or addition, mag-add na lang po. So, yin characteristic at saka yang characteristic. Madali din pong unawain to at dapat po talaga laging natandaan. Pag yin is dark, yang light, night, day, cold, heat, winter, summer, rest, activity, inside, outside, water, fire, slow, rapid, solid, vapor, contraction, expansion, chronic, disease. Pag sa yin, mas chronic. Pag yang, acute. So, yin internal, yang external organ, ang mga external organ natin. Pag yin, yung front, di ba sa harapan, sa ng katawan po ito, front, tapos yung ay back, ang yang. So, torso, tapos limb. So, pag yin ay zang, at pag yang ay yung fu. Yung mga fu. So, blood and body fluids ay yin, at ang yang ay chi. Kasi yung sa ng movements. Relative stasis, evident motion, downward, inward, upward, outward, pale complexion, fluid complexion, lack of thirst. Pag yin, lack of thirst. Pag yang naman ay uhawing ka. So pag yin, yun, hindi maiingay. Mahinang boses. Pag yang ay yan, yung mga sumisigaw. So alam natin yung mga pasyente natin. Tsaka mismo tayo. So yin, deficiency symptoms. Pag yin ay may low-grade fever, late afternoon, red cheeks, restlessness, insomnia, night sweating, red dry tongue, rapid floating pulse. Pathologies, yin deficiency with empty heat, collapse of yin, clear yang, not ascending.